Isaiah 38 verses 1 to 8. Nagkasakit si Ezekias. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias at nasa bingit na ng kamatayan. Kaya't siya'y dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari, ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. Ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinabi ni Yahweh, ang Diyos ng inyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya't dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi mapapahamak, sapagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ni Yahweh para patunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Ahas ay papabiligin niya ng 10 guhit, at gayon nga ang nangyari. I have heard your prayer and seen your tears. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong panalangin. Kung ito lang ang laman ng ating mensahe ngayong umaga o ngayong linggo, palagay ko sobra-sobra na ito upang tayo ay palakasin. Ang tagal kong inisip ang magiging pamagat ng teksto natin. Pero wala akong maisip na title na hihigit pa sa tugon ng Panginoon kay Haring Hezekiah sa Isaiah 38 verse 5. I have heard your prayer and have seen your tears. I can spend my whole life thinking and meditating on this, but I would still not be able to comprehend the power of those words. The power of those words. Mauubos ko yung buong buhay ko sa pag-iisip at pagninilay. Ngunit hindi ko pa rin maaarok ang kapangyarihan ng mga katagang ito. Lalong-lalo na sa isang gipit at dumadaing sa Panginoon. I have heard your prayer and seen your tears. They are words of power, words of comfort, words of healing, and they are words for you and for me. Pero hindi lang ngayong araw. Para sa atin din ang assurance na ito sa marami pang araw. Marami pang araw ng pangangailangan at kagipitan na maaari pang dumaan sa ating buhay sa fallen world na ito. Maging malupit man magbiro ang buhay, mapanghahawakan mo ang katagang, I have heard your prayer and have seen your tears. Mapapanghawakan mo yung mga katagang ito. Na key verse din ng ating teksto ngayong umaga. Panahon ng walang katiyakan sa bayan ng Huda. Ito yung senaryo noong naganap ang mga pangyayari sa ating scripture reading. Nagbabadya ang kaharian ng Assyria sa bayan ng Huda na parang bunganga ng dragon na kayang-kaya silang lamunin. Kaya't
nabibilang na ang mga araw nilang malaya, yung bayan ng Huda. Sa kalagitnaan ng krisis na ito, nalaman ni Haring Hezekiah na siya ay mamamatay na. Hindi na siya gagaling sa kanyang sakit. Ito ang salaysay ng verse 1 ng ating teksto na babasahin ko po sa inyo sa New Living Translation. At that time, Hezekiah became deathly ill. And the prophet Isaiah, son of Amos, went to visit him. He gave the king this message. This is what the Lord says. Set your affairs in order, for you are going to die. You will not recover from this illness. Sa mabuting balita, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling tagubilin o huling habilin, sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka na. 39 years old pa lang si Haring Hezekiah sa panahong ito. He was in the prime of his life. Ngunit nasa kalagitnaan ng life and death struggle ang bansa. At siya ay mamamatay na. Ang masaklap nito, walang papalit sa trono dahil wala pa siyang anak. Ito ay isang larawan ng kawalang pag-asa. Kung ikaw si Haring Hezekiah, ano ang gagawin mo? Ang sabi sa verse 2, pagkarinig nito, humarap sa dingding at nanalangin. Nung nadinig daw ni Haring Hezekiah, humarap sa dingding at nanalangin. Sa New King James Version, ganito ang salin. He turned his face to the wall and prayed to the Lord. He turned his face to the wall and prayed to the Lord. When everything falls apart, there's really nothing more you can do but to turn to God. Gusto ko yung words na ginamit ng New King James Version dito na he turned his face to the wall. Isang larawan ito na nagpapahayag na tinalikuran niya ang lahat ng maaari niyang asahan na makapagsasalba sa kanya at sa bayan sa sitwasyong ito. At itinuon niya ang kanyang paningin sa Diyos at Panginoon ng Israel. Trusting God is absolute. There is no room for reservation. It is either you trust Him fully or you don't trust Him at all. There is no such thing as 99% trust when God is the object. It is all or nothing. Ito ang naging laman ng panalangin ni Haring Hezekiah sa Panginoon sa verse 3. Nababasahin ko po sa inyo sa mabuting balita. Ito ang pagkasalin. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Panalangin ito ng isang desperadong tao. Sabi sa last part ng verse 3 na pagkatapos nito, nanangis siya ng malakas. Naalala ko tuloy ang kwento ni Joseph sa Ehipto. Pagkatapos niyang makita muli ang kanyang mga kapatid, nanangis din siya ng malakas. Na nadinig pa sa buong palasyo.
Mababasa mo to sa Genesis 45 verse 2. Siguro ganito rin ang pagtangis ni Haring Hezekiah sa panahong ito o sa panahong iyon. Sa pagninilay ko sa ating passage ngayong linggo, napagtanto ko na pinahihintulutan talaga na tayo o pinahihintulutan talaga tayo ng Lord na dumaan sa kagipitan upang ipaalala niya lang ang tunay na mahalaga at mananatili sa buhay na ito. God allows crisis to come into our lives for us to see clearly that the temporal cannot in any way surpass the eternal. I want to repeat that. God allows crisis to come into our lives for us to see clearly that the temporal cannot in any way surpass the eternal. Minsan kasi, nasisilaw agad tayo sa kinang ng mga pansamantalang mga bagay, katulad ng kayamanan, katanyagan, at pisikal na katangian. Kaya't hindi na natin napapahalagahan ang mga tunay na mahalaga, ang mga bagay na nananatili at may eternal value. Sinabi ko na ito noon, pero gusto kong ulitin. Ang classic example nito ay yung COVID-19 pandemic. Dahil sa crisis na ito, o dahil sa health crisis na ito, marami ang naliwanagan sa tibay ng mga eternal na bagay. Sa tibay ng mga eternal na bagay. Maraming nanalangin. Maraming dumulog sa Diyos. Nagbago ang pananaw. Ganito po nangyari sa COVID-19 pandemic. Ang turning point ng ating passage ay ang verse 4, verse 5 at verse 6. Sa mga verses na ito, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang tugon sa hari. I have heard your prayer and have seen your tears. Can you possibly imagine what Hezekiah felt after hearing these words? I mean, how do you react to a situation of certain death to fresh life? From a dark ending to a bright and new beginning. Siguro kung ikaw ang pinahayagan ng mga pananalitang ito ng Panginoon, habang ikaw ay dumadaing sa Kanya sa panahon ng kagipitan, baka lalo ka pang humagulgol. Ngunit, hindi na luha ng kagipitan ang tutulo o hindi na luha ng kapighatian, kapighatian, ang tutulo sa iyong mga mata. Bagkus mga luha na ng kagalakan at tagumpay. When God answers, everything changes for the good of His children. When God answers, everything changes for the good of His children. Marami pong mga pangako sa salita ng Diyos na mapanghahawakan natin sa panahon ng pangangailangan. Ngunit, iba pa din ang dating nito kung ito ay nangusap ng personal sa iyo at nagkalaman sa iyong puso. Sa ganitong personal encounter na nasambit ni Haring David ang declaration na you turned my mourning into joyful dancing. Nasa Psalm 30 verse 11 yan. Binasa ko sa New Living Translation. Ang prayer ko para sa iyo, ay magkalaman din sa iyong puso ngayong araw
ang tugon na ito ng Panginoon kay Haring Hezekiah. I have heard your prayer and have seen your tears. Sa verse 5 at 6, binigyan ng Panginoon ng lunas ang dalamhati ni Haring Hezekiah. Dinagdagan pa siya ng 15 taon sa kanyang buhay. At hindi lang yon, iniligtas pa ng Diyos ang bayan ng Huda sa kaharian ng Assyria. Nung nalaman kasi ni Hezekiah na siya ay mamamatay na, idinulog niya ito sa Panginoon. Ito yung naging focus ng kanyang pagdaing. Ngunit nang tumugon ang Diyos, sinama niya na rin yung bayan ng Huda. Iniligtas niya ito. Kasi mahalaga din yung bagay na yun eh. When God answers our prayer, it is complete. He gives even the things we didn't ask or we didn't ask for because He knows it is what we truly need. When God answers our prayer, it is complete. He gives even the things we didn't ask for because He knows it is what we truly need. Alam nyo, dahil sa fallen world pa rin tayo, hindi pa ganap ang understanding natin sa ating sarili. May mga naisin tayo na hindi naman talaga natin kailangan at makabubuti sa atin. At meron din tayong hindi hinahangad na tunay namang makabubuti sa atin at tunay nating kailangan. Dahil sa biyaya ng Diyos, tinatanggap natin ang tunay nating kailangan at makabubuti sa atin kahit na hindi pa natin hiningi ito. Sa verses 7 at 8, nagbigay ng palatandaan ng Diyos. Natutuparin niya ang kanyang pangako. Ang sabi sa verse 8, ang anino sa orasan ng palasyo ni Haring Ahas ay pababalikin niya ng 10 guhit. And wonder of wonders, ito nga ay nangyari. Bakit napakahalaga ng palatandaan ito? Alam niyo kung gagamitin natin ang science sa pagpapaliwanag ng palatandaang ito, ang ganitong bagay ay maaaring mangyari lamang kung umikot ng paurong ang mundo sa kanyang axis. Ibig sabihin, umatras siya. Sa panahon ni Joshua, pinatigil ng Panginoon ang araw sa paglubog nito ng 1 buong araw para magapi ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Mababasa mo yan sa Joshua chapter 10, verse 12 to 13. Pero dito sa panahon ni Haring Hezekiah, hindi lang pinatigil ng Panginoon ang pag-ikot ng mundo. Pinaatras niya pa ito sa pag-ikot. Pinaatras niya. Pinapahiwatig ng Panginoon kay Hezekiah na kung kaya kong patigilin ang araw sa paglubog at paatrasin ang pag-ikot ng mundo, hindi ko ba kayang pigilan din ang pagkamatay mo? Grabe, no? God is in the realm of the impossible. When you put your trust in Him, impossible things happen. Gusto kong ulitin yon. God is in the realm of the impossible. When you put your trust in Him, impossible things happen. Kung itutuloy mo ang kwento ni Haring Hezekiah, masusumpungan mo na hindi siya deserving ng favor ng Lord. Kasi pagkatapos ng
pagpapagaling sa kanya ng Panginoon at pagliligtas nito sa bayan ng Huda, umiral muli ang pagkamataas niya. Lumalabas na ang kanyang problema ay pride. Hindi ko natatalakayin ito. Basahin nyo na lamang sa chapter 39 ng Isaiah, yung kasunod na chapter, para makita nyo kung ano nangyari. So what's the point? Bakit pa tinugon ni Lord ang daing ni Haring Hezekiah? Alam naman niya na papalpak din ang hari pagkatapos nito. What's the point? Bakit niya pa tinugon? Alam niyo ang sagot ko diyan? That is precisely the point. That is precisely the point. Ito ang pinakasangkap ng grace. O sa pinag-aralan natin itong nakaraang linggo, hindi magiging kesed yan kung deserving yung tumatanggap. Hindi grace yan kung deserving yung tumatanggap. Sabi sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, while we were still sinners, Christ died for us. While we were still sinners. Ito ang key phrase ng verse na ito. Namatay si Kristo Jesus para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Hindi hiningi ng Ama na tayo ay maging matuwid. Hindi niya hiningi. Hindi hiningi ng Ama na tayo maging matuwid muna upang si Kristo ay mamatay para sa atin. Kasi, pag ginawa niya ito, wala nang maliligtas. Lahat tayo ay mapapahamak. Christ died for our sins not because we were holy. Christ died for our sins so that we will become holy. Sa John chapter 8, verses 1 to 11, mababasa natin ang kwento ng isang babaeng nahuling nangangalunya. Dinala siya kay Kristo ng mga Pariseo at Eskriba. At tinanong siya, nasusulat sa batas ni Moises na dapat batuhin ang taong tulad niya hanggang mamatay. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin si Kristo Jesus. At nang may maiparatang din sila laban sa Kanya. Ngunit dinedma lang sila ni Jesus. Kaya lang, patuloy pa rin nilang kinulit si Kristo sa pagtatanong. Ang kukulit nila eh. Kaya't siya'y tumayo. Tumayo na si Kristo at sinabi niya sa lahat, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa Kanya. Unti-unting naglaho ang lahat hanggang sa ang babae na lamang at si Kristo ang naiwan. Dito tinanong ni Kristo Jesus ang babae, wala na bang humahatol sa iyo? Wala na po ang sagot niya. Ang tugon ni Jesus, nababasahin ko sa New King James Version, neither do I condemn you. Go and sin no more. Powerful words. Neither do I condemn you. Go and sin no more. Iniligtas niya munang babae sa kamatayan. Bago niya sinabi na huwag ka nang magkasala. Unang kumilos ang pag-ibig ng Diyos sa babaeng ito na nag-udyok sa kanyang pagbabago. Ganito rin ang nangyari kay Haring Hezekiah. Mababasa nyo sa 2 Chronicles 32:24-26
na sinabi doon na pride talaga ang kahinaan ng hari. Oo, pumalpak siya uli pagkatapos niyang tumanggap ng kagalingan at pagliligtas sa kanyang kaharian. Ngunit dahil sa grace ng Panginoon, nahikayat siyang magbago at pagpakumbaba kasama ang buong bayan na naging sanhi ng pag-delay sa napipintong hatol ng Diyos sa bayan ng Huda ng marami pang henerasyon. Talagang aabutan na ang Huda ng consequences ng kanyang kasalanan dahil yung mga naunang hari bago kay Hezekiah, lahat pumalpak, lahat ay hindi naging faithful sa Diyos o hindi nagbigay ng kanilang tunay na pagsamba sa Diyos. Pero kay Haring Hezekiah, pagdating doon, dapat babagsak na yung hatol. Yung consequences andyan na eh. Dahil nagbago siya, na-delay. Na-delay ito. Grace, Tignan nyo. Which comes to another point sa aking message. Your failure tomorrow will not prevent God from answering your prayer today. Your failure tomorrow will not prevent God from answering your prayer today. Ito yung ito yung context ng pagtugon ng Diyos sa daing ni Haring Hezekiah. Alam ba ng Panginoon na magfe-fail si Hezekiah pagkatapos niyang tugunin ang prayer nito? Of course, alam niya lahat ng bagay. Because alam niya talaga nito na ito yung mangyayari, all-knowing siya. Pero ito yung this is what grace is all about. This is what grace is all about. Alam niya magfe-fail pagkatapos niyang pagkatapos niyang iligtas. Pagkatapos niyang dagdagan pa ng 15 years sa kanyang alam niya. Hezekiah will fail. But God did not, but it did not stop God from answering King Hezekiah's prayer. Walang hinihinging kapalit ang grace. Grace will always operate in spite of who you are, in spite of your failures, in spite of your unfaithfulness, in spite of your sin. So what do we do with God's grace? Wala. You just submit to it and let it change you from within. Submit to it and let it change you from within. Balik tayo sa ating title. I have heard your prayer and have seen your tears. I have heard your prayer and have seen your tears. Dalangin ko na ibulong ito ng banal na Espiritu sa iyong puso at magkalaman din ito sa iyong buhay ngayong araw. God bless you all. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed
What a wonderful name it is, the name of Jesus. I could not hold you, the veil before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. At dito nagtatapos ang ating gawain na pagsambahay ngayong linggong ito. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy niyong pagbigay ng suporta sa gawain ito. Ito na lamang pong naisip nating pamamaraan upang may pagpatuloy natin ang paghayag ng salita ng Diyos. At dalangin ko po na sana po talaga nakikiisa tayo dito. At hindi lamang yon. I-share natin sa iba. I-share natin sa iba. Alam ko po na na pansamantala lang itong itong COVID-19 pandemic. Darating din ang araw na magkikita-kita tayong lahat at magsasama-sama ulit tayo sa Luisa Building. At magse-celebrate tayo ng fellowship na in person. Pero habang hindi pa tayo pinahihintulutan ng mga pagkakataon, dalangin yung magpatuloy ang bawat tahanan. Sa panalangin, sa kanya-kanyang pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, at pakikiisa sa gawain natin sa gawain ng church natin, katulad nitong pagsambahay. Sa ating family activity, isa lang po ang ibibigay kong tanong na pwede nating pagbulay-bulayan tungkol sa ating teksto. Nagsalita po ang Panginoon kay Haring Hezekiah na siya ay mamamatay na sa verse 1. At pagkatapos noon dumulog si Haring Hezekiah na na talagang tumangis siya sa Panginoon. And later on,
tumugon ng Diyos at sinabi niyang dadagdagan pa siya ng 15 taon sa kanyang buhay. Ang tanong ko ngayon, nagbago ba ang isip ng Diyos? Nagbago ba ang desisyon niya? Kasi sabi niya, mamamatay na siya eh. Binago niya ba ang isip niya o binago ba to ng panalangin ni Haring Hezekiah? So, pagbulay-bulayan po natin ito at saliksikin natin ang salita ng Diyos. Meron pong 4 na kung kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, merong 4 na events sa Biblia na nangyari ito na may sinabi ang Panginoon, pero after a while, after some intercession, nagiba yung mga pangyayari. So, ayun lamang po, no? Ngayon tayo dumulog sa panalangin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong patuloy na biyaya, pangangalaga, proteksyon, kalinga, Panginoon. Salamat po, Diyos, kasi kahit na po hindi kami nagkikita-kita, patuloy, Panginoon, na binibisita mo, Panginoon, yung bawat iglesia na nagpapatuloy sa bahay-bahay. Salamat po, Panginoon. And dalangin ko na mag-continue, Panginoon, ang experience na ito, na bagamat hindi kami nagkakasama-sama, Panginoon, yung bawat tahanan ay magliliwanag ng iyong pag-ibig at ng iyong kagalakan. Dalangin din namin, Panginoon, na pangalagaan mo ang aming bansa. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mag-intervene sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Ikaw lang ang aming pag-asa, O Lord. And we declare, O God, that you are our only hope. Ikaw lang makakapagbigay ng lunas sa COVID-19 na ito. Kaya nga po, Panginoon, hinihingi namin na mag-intervene ka na. At tapusin mo na ito, Panginoon, upang kami makabalik na uli sa mga gatherings namin. At makapamuhay, Panginoon, wala ng restrictions, O Lord. At mabisita din namin ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong katapatan. Personally, nagpapasalamat din ako sa dinaos na birthday ng aking may bahay, si Sister Cora. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo siyang pinapangalagaan. At Lord, nung magmula nang na-stroke siya 10 years ago, hanggang ngayon, Panginoon, nagpapatuloy na binibigyan mo siya ng buhay taon-taon. Lord God, ang panalangin ko, Panginoon, hihigit pa sa binigay mo kay Haring Hezekiah na 15 years ang dadagdag mo sa kanyang buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong pag-ibig at sa iyong katapatan. At ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and Amen. God bless you hanggang sa susunod na pagsambahay.